tingnan ang lahat ng ebidensya, ilabas ang buong katotohanan. Kung makita natin na lahat sila talaga ay may sala, kasuhan sila, o kung hindi pa pwedeng kasuhan, ay imbestigahan pa rin. At pag wala na sila sa poder, maaari na silang kasuhan. Kaya nga may proseso tayo ng impeachment, kung proseso ang pag-uusapan. Kaya doon sa mga nagsasabing, paano pag naalis ang presidente, ang vice-presidente ba ang papalit? Pwede rin ipa-impeach ang vice-presidente kung may issue ng korupsyon. Alam naman natin, di ba? Meron nga nakaambang impeachment kay VP Duterte na naunsya milang dahil sa ruling ng Supreme Court. Pero even then, hindi pa final yon, alam natin. May mga nakaapela at ngayon ay magno-November na, ilang buwan na lang, sigurado sa Enero, may mga grupong magfa-file ng impeachment complaint versus kay Vice President Duterte kasi klarong-klaro rin yung paglustay nila sa confidential funds, no? Na hindi natin nakakalimutan kahit na alam natin na malaki rin itong ninakaw, dinambong sa flood control project. Kaya siguro ang panawagan natin sa mga kababayan natin sa isyong ito ay huwag tayong manghimi at matakot na pangalanan ang mga dinastiya na corrupt. Kasi ito rin ay pagpapaliwanag sa ating mga kababayan na bago pa lamang na naintindihan ng issue or ngayon pa lang nababasa ang mga nangyayari na sistema yung may problema eh. Kaya ibig sabihin yung mga dinastiya talaga yan. At para kasi magkaroon talaga ng pagbabago sa Pilipinas, kailangan talagang mailantad sino-sino ba yung mga corrupt na dinastiya hanggang eventually ma-realize ng mga kababayan natin yung palang mga sistema ng corrupt na dinastiya ang salarin eh. Kaya pala hindi tayo umuunlad. Kaya pala ang budget sa edukasyon, sa healthcare ay kulang. Kaya pala kailangan mamalimos tayo kapag nangangailangan tayo ng healthcare. Kailangan mo ng guarantee letter sa politiko. Pipila ka maagang maaga. Samantalang nagbayad na tayong lahat sa PhilHealth, nagbayad na tayo ng buwis, pero hindi na ibibigay sa atin ng serbisyo. Hindi masyadong maayos ang tren, ang mga airport. Kada gamit mo, dahil privatized na, kada gamit mo, magbabayad ka pa. Pero at the same time ay meron din tayong departure tax. So doble-doble ang mga singil sa atin pero ang serbisyo pangit, no? So lahat ng 'yan maiuugnay natin sa problema ng mga dinastiya. Kaya sa atin po mahalaga na talagang pangalanan ang mga sangkot sa korupsyon at ipanawagan at the very least na imbestigahan silang lahat. No sacred cows, no? Sa COMELEC kasi halimbawa yun nga, may report ng PCIJ na ang presidente at vice-presidente tumanggap ng campaign donations from contractors. Nagtataka tayo, parang ang sabi ng COMELEC, ipapatawag daw o hihingan ng paliwanag ang mga politicians na ito. Pero parang hindi nila nababanggit ang presidente at vice-presidente. Ang PCIJ meron report. So, ang panawagan natin sa COMELEC, kahit na alam naman natin na hindi pwedeng makasuhan pa at the same at this point ang presidente at vice-presidente, isama lang sa papaliwanag, di ba? Ipatawag rin or hingan ng paliwanag at the very least. Sige, may courtesy dahil presidente at vice-presidente hindi na ipapatawag sa hearing. Hingan mo ng paliwanag, di ba? Na kayo ho pala ay tumanggap dito o totoo ho ba yan, gaano, etc. At hanggang ngayon ba ay may existing relations kayo sa kanila? So dapat may ganun eh. No? So doon tayo nakukulangan sa mga public agencies din. So sana ay mas maintindihan ng ating mga kababayan na yun nga, it goes beyond just one dynasty or one family or two senators, no? Or two congressmen. Sistema talaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!